Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Libra for April 13 to 19. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon at Rising sign mo, naman tayo ni Mikay. Kasi importante siya. Sa dulo po ng video, we have a link for this. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. For private readings po and spell works, you can message me, and every Friday hanggang Sunday, nasa Umay Gulay po tayo for a face-to-face reading. And to support our growth, pwede yung click and join or yung thanks button sa baba. So, Libra, ano ba mga cards mo? So we have here and now, and to the message in a bottle, happy, tsaka si clean it up. Now we have your loyal heart, treasure island, and also go the distance. And your deities, we have Ceres and si Venus. Pansin ko Venus medyo prominent ka lately. So, ano bang pwedeng expect natin this coming week, Libra? Well, with these cards kasi, yan, ito, gamitin natin to. Now, we have here, una is the here and now, number 32. So, by the way, this can occur in the next, actually, in the next 1 to 4 months, magpo-progress itong mga readings na to sa'yo. So, ano may expect natin? Well, Libra, medyo total, masyado ka nang sanay na naghahanap ka ng balance. Masyado kang sanay na gusto mo lahat, hanggat maaari is welcome. Mga tao is open sila lahat sa changes or whatnot. Or andoon na gusto mo ng lahat pantay-pantay. Medyo babaguhin yun ng universe ngayon. Andoon na medyo ipapakita sa'yo yung reality na kasi kasi may mga reality tayo na hindi lahat deserve ang blessing. Yes, medyo pangit siya pakinggan, pero this is the reality. Ano bang ibig sabihin ng card nito? Kasi andoon na madami na yung umaabuso sa'yo na parang ginagamit nila yung pagiging mabait mo, ginagamit nila yung pagiging balance mo para yung tipong kahit tamad-tamad sila, kailangan meron din sila. Sounds familiar, di ba? Parang sa school natin nung nagmagawa tayo mga projects, may mga kaklase tayo na tamad, walang ambag, pero ang gusto nila, kasama yung pangalan nila kapag nag-submit tayo ng project or nag-submit tayo ng thesis. Gayon ang gustong tanggalin sa'yo ng universe in this time. Eliminate siya. Kasi hindi siya maganda eh. Oo, andoon na may part, sabihin natin na naawa ka, may part na parang concern ka kasi baka mami masira yung future nila or wala sila matakbuhan, may mga ganong bagay. But the card is saying na paano sila matututo? Paano sila mag-expand? How can they be a better individual kung papairalin natin yung awa effect? Kasi 'di ba, ito yung time na gusto ipala sa'yo ng here and now that actions and action na we do, merong consequences yon. At although andoon na maganda yung intention mo, pero gusto ipala sa'yo ng universe na hindi sa lahat ng oras. You need to save people. Kasi may mga oras na kailangan nilang tanggapin kung ano yung mga actions nila, maging accountable sila sa mga actions nila. Now, next natin is number 15, message in a bottle. So, wag kang magtataka na kapag ginawa mo to, kasi you will, andoon na, gagawin mo yung tama eh. Of course, may mga hindi mag-agree sa'yo. Ito yung mga tao na walang ambag sa lipunan. Ito yung mga tao na feeling nila kailangan sila lagi inuuna. Again, hindi may kasabihan na hindi natin kasalanan na kaya pinanganak tayo mahirap, kulang sa oportunidad, hindi natin kasalanan yon. Pero kung mamamatay tayo or papanaw tayo at ganun pa rin ang kondisyon natin, we made mistakes along the way. Kasi everybody, all of us, we have opportunities. Lahat tayo meron tayong pagkakataon at andoon na meron tayong chance. Iba sasabihin kasi, kasi nung pinanganak ko, madami kayong magkakapatid, blah, blah, blah. Still, may option ka. Hindi kita sinasabi, I'm not victim blaming or what, pero yung message ng card, we always have an option to choose for ourselves. Pero may mga, di ba, may mga napapanood tayo ng mga movies na based on true events na yung
umalis na sa kanila, walang-wala siya, then gumawa siya ng paraan, nag-struggle siya hanggang that person was able to find success. Same thing din sa atin. Kaya di ba may kasabihan, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, madaming kuda. Now, of course, yun nga, may mga marinig ka na mga negative na kwento tungkol sa'yo. Dead ma lang. Kasi with the card of the number 26, happy, happy, this card is actually saying, you need to look at it from positive perspective. At least kilala mo ngayon kung sino yung mga pabigat sa buhay mo. Kilala mo yung mga tipo na kapag wala ka nang mabigay, ang dami nilang sinasabi. Pero ito, maganda, ma-filter mo yung mga tao na pag wala ka mabigay, naintindihan nila. Andoon na, hindi nga ako magtataka na andun pa nga na baka sila pa yung mag-extend ng help sa'yo. Andoon na sila yung mag-offer ng assistance kasi, kumaga, yung gratitude nila, yung pasasalamat nila, kung gusto nila masuklian kahit papano, yun yung mga taong kailangan mong iiwan at alagaan sa buhay mo. Kasi sila yung mga tao na hindi sila selfish or makasarili na puro lang gusto nila kabig ng kabig. Pero andoon na willing sila magsukli kahit sa maliit na paraan, gagawin nila. Those are the people you need to keep sa buhay mo. Kasi sila yung treasures sa masasabi natin. Sila yung mga tao na talagang pang long time yung connection na pwede mong ma-receive from them. Now, yung next card natin is number 21, clean it up. Well, two-part tong card na to na sinasabi. First, clean up, literal, mag-ayos naman tayo ng bahay. Kung napapanood mo to ngayon, let me take it as a sign na medyo kailangan na natin mag-dust, and maybe look up, baka mamaya may mga cobwebs na sa bahay nyo na hindi mo napapansin. So, this time to lighten up, pwedeng bahay mo to or work area mo to, or anything that nakikita mo na kailangan ng tidying up, gawin mo na, okay? Now, the second part, this is also cleaning up your life. Well, gagawin mo na naman na siya. Kasi andito na, the card is also advising, there are yung mga iniisip mong sentimental value na gamit na you need to let go kasi some of your decisions na apektuhan because yung mga nakikita mong sentimental items. Ngayon, wala namang masama na we have na nagtatabi tayo kasi ako may mga letters ako galing sa mga kaibigan ko. High school pa ako, nasa akin pa rin. Sabi mo yun, magto 30 years sila sa akin. So, andito ang sinasabi ng cards, there are things that you still need to let go. Lalo na yung mga tipong nalalet down ka na hinahata ka na pababa or andoon na pinipigilan ka for growth, let it go. So, it's either you give it away or medyo practical ka, gusto mong ibenta, push mo. Kasi some things in our past needs to be left in the past. Now, nakakatuwa yung blessing sa parating sa'yo in the next 1 to 4 months. Next 4 months is with a loyal heart. Andun kasi na na you will find people na sila yung magiging treasures mo, which is actually kasunod siya yung Treasure Island eh. Sila yung magiging treasures mo. Sila yung, dugtong na rin natin tong Go the Distance Sila yung mga tipong hindi ka iiwanan. During your dark times, kasi may mga parating na trials mo din. Ito yung mga tipo na you will find people na kahit hindi ka pa humihingi ng help, willing na sila, nag-o-offer na sila kasi hindi sila yung reactive lang, nagre-react kapag meron. Andun sila na medyo, masasabi natin na passive sila, na kahit na hindi mo pa sinasabi, kusa sila lumapit at they will be staying by your side. At ito nakakatuwa, Libra, total gusto mo ng balance, di ba? With the card of the Loyal Heart, combined do sa dalawa pa, kahit hindi mo gustong marinig, kapag mali ka, sasabihin nila. Andoon na, yung hindi, sasabihin nila yung mga bagay na, ang marinig mo sa kanila, hindi yung gusto mo, pero marinig mo yung kailangan mo. If you need corrections, if they see na may mali kang ginagawa, they will show their love sa'yo.
yung loyalty nila sa'yo by being the first person na magsabi na hindi maganda yon. Kumbaga parang ganito, kunwari ano ka, malaman ka, tapos bigla ka nagsuot ng tube na neon yellow. Kung ako yon, friend na yon, yung sasabihin na, okay lang, friend, maganda naman. Ako hindi, sasabihin ko sa'yo, mukha kang busog na caterpillar na malapit ka na maging cocoon. O yun, na-delay yung pagiging cocoon stage mo. No, hindi maganda. Kumbaga, mas pipiliin na kitang masaktan. Ganun yung magiging theme nila. Pipiliin na saktan kasi kaibigan kita para ma-correct natin. Kaysa iba pa yung magsabi. I love that kind of friendship. Now, we have here again si Ceres, number 13, mother, stability and a wish to nurture. And Venus, number 4, beauty, value, and a wish to love. So, yung mga deities mo, andoon na pinapaalala sa'yo. Kasi before masyadong palabas yung mga energies mo, masyadong ikaw yung nagbibigay, ikaw yung umiintindi, ikaw yung nag extend. Now, sabi naman ng mga deities mo, pwedeng ikaw naman yung mag-receive, although hindi ka sanay na ikaw yung receiver. Pero, itong bagay na to na gustong ipaalala sa'yo ng universe, this is your time to be a receiver. Kasi, ang balon nga natutuyo eh. So, kailangan ma-refill siya ng ulan. So, the universe wants to pour rain of blessings upon you. And I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. So, use your free will wisely. And kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi, kung kailangan nyo po ng private readings or spell works, you can message me. And every Friday to Sunday at Oh My Gulay in Session Road, we do face-to-face reading. To support our channel for growth, you can click either the join button or the thanks button sa baba. Libra, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. Ulapit sa Baguio City, you have a great day. Bye for now.